DZRH, Tawag Pansin. Maraming mga malalabong isyu sa ating lipunan na dapat ay pagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan. Tayong lahat ay may karapatan na paalalahanan ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan. Sila ay ating bubusisiin dito sa DZRH, Tawag Pansin. Sa palatuntunang abot kamay sa DZRH ni nakatotong Big Formento at Bigs ng Bayan, Karen O. Yung. DZRH, Tawag Pansin. Makaraang mapanood ng mga otoridad ng lungsod ng Pasig ang ating pinansing mga paglabag sa batas trapiko ng mga motorista, ay agad silang umaksyon. Katunayan, kamakalawa lamang ay namataan natin ang mga traffic enforcers ng naturang lungsod na nanghuhuli ng mga pasaway ng mga drivers. Wala silang pinatawad, bata man o matanda. At higit sa lahat, hindi sila nagpaareglo. Saludo kami sa inyong agarang aksyon, mga sir. Samantala, sa kabila ng pagsisikap ng ating pamahalaan na mabigyan ng wastong edukasyon ang ating mga kabataan, ay dumarami naman ang mga kabataang hindi pumapasok. Mas ginusto pa nilang magtambay at maglaro kasama ng mga barkada sa halip na pumasok sa paaralan. Ang iba naman ay pagala-gala lamang sa mga lansangan. Tingnan nyo naman, kahit sa kahabaan ng C5 kung saan ay madalas ang aksidente, sanhi ng mga mabibilis na sasakyan ay ginagawang pasyalan ng mga pasaway na ito. Eto pa, mas pinili pa ng batang ito ang magtawag ng mga taxi para sa mga nag-aabang na pasahero kapalit ng karampot na kita. Opo, ang batang ito ay isa lamang sa mga minor de edad na barker sa mga sakayan sa Kalakhang, Maynila. Ano yung laman ng ano nyo? Ng sako nyo? Ha? Mga plastic at saka mga bakal. Kinakalakal nyo. Pumapasok pa ba kayo? Marami rin sa mga katulad nila ang nag-aaral, ngunit sa kanilang mga bakanting oras, sa halip na mag-aral ng leksyon o kaya ay gumawa ng homeworks, ay naghahanap sila ng mapagkakakitaan. Speaking of pagkakakitaan, alam ba ninyo na dumarami na ang mga kabataang naglilibot at namumulot ng mga kalakal sa kalye? Sila ay tinatawag ng mga kalakal boys. Paikot-ikot ang mga ito sa buong village at kapag nagkaroon ng pagkakataon, ang mga kaldero, kawali at palanggana ay kanilang ninanakaw sa mga bahay na kanilang nadadaanan. Ang iba, inaabangan ng mga dumaraang truck. Inaakyat nila ito at kinukuha ang mga gamit tulad ng mga pantanggal ng gulong at jack. Lahat ng makikita nila sa loob ng sasakyan na maaaring ibenta ay kanilang kinukuha. Ang nakakalungkot, habang tumatagal ay nagiging bayulente ang mga ito. Tulad na lamang sa may bahagi ng staff house papunta sa isang malaking mall. Marami silang binibiktima rito, lalo na kapag nagkataong matraffic. Ang siste, 2 o 3 bata ang lalapit sa driver at pahinante. Bit-bit ang malaking bato. Aambahan nilang hahampasin ng bato ang driver at pahinante. Natural, magre-react ang dalawa. Walang kamalay-malay ang mga biktima na sa likuran pala ng kanilang sasakyan ay naruroon ang mga kasamahan ng mga salarin at isinasagawa na ang pagnanakaw. Asan ba ang kanilang mga magulang na inatasan ng ating Panginoon na umaruga at pumatnubay sa mga ito tungo sa maayos at matuwid na landas? Asan kaya ang ating opisyal ng pamahalaan na siyang responsable sa pangangalaga sa ganitong mga bata? Saan po ba natin ginagamit ang ating malaking pondo sa mga programa ng pamahalaan para sa mga bata? Ilan lamang ito sa mga katanungan na nangangailangan ng inyong agarang kasagutan. Ito po si Hermie Katig para sa Tawag Pansin ng abot kamay sa DZRH Nationwide. DZRH, Tawag Pansin.